Good morning, amazing morning, and welcome again sa ating video training. So ngayon naman ay ituturo naman namin sa inyo kung paano nga ba gagamitin ng tama yung ating mga Facebook. Kasi alam naman natin na yung Facebook natin ay pwedeng-pwede nating magamit at ma-maximize para mas lalo tayong maraming mashiran ng hope dito sa I Am Worldwide. Ngayon, yung training na to napakaganda, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, ay malaman mo kung ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin or hindi mo dapat i-apply dito sa Facebook mo. Okay, kaya focus ka lang sa training natin and I hope may matutunan ka for today. So, ang topic natin, ulitin natin, it's all about the Facebook marketing, paano natin mama-maximize yung Facebook natin. May detailed tayo na training yan, which is yung Facebook Lift by our very own Vice President ng company. Pero this time, bibigyan ko kayo ng ideas or short ideas na magagamit mo habang nagsisimula ka pa lang. Okay, so dito sa Facebook, since napaka-broad niya, napakalaki niya, kailangan malaman mo yung mga basic na kailangan mong malaman dito sa Facebook marketing. Kaya pinaka kailangan mong gawin is add top mentors or top earners ng company para makopya mo yung strategy nila. 'Di ba? Para makopya mo kung paano sila magpo-post. Ngayon, hindi yung literal na copy paste hindi yung literal na kokopyahin mo kung ano yung post nila. Ang gagawin mo is kokopyahin mo yung process. Paano mo siya kokopyahin or paano mo siya gagawin on your own way. Ngayon, bakit kailangan? It's because yung Facebook kasi, it generates yung leads na tinatawag. Okay? So makikita natin dito kapag yung Facebook natin maayos, mas marami yung tao na makakakita ng mga post natin. 'Di ba? Mas marami ngayon yung nag-engage sa Facebook mo at mas marami ka ngayon na possible na maging kliyente or maging partner dito sa IAM. Here, kailangan, no, para magawa mo yan, para dumami yung leads mo, kailangan mag-add ka ng mga bagong friends. Every day, meron at meron kang ma-add. Hindi naman kailangan sobrang dami, 5 to 10 new friends per day ay enough na kasi ang dami na nun after. 'Di ba? You can also create your own page para mas marami kang ma-reach out at hindi ka nakadepende sa Facebook friends lang. Since maximum friends natin ay 5,000 lang, kapag may Facebook page ka, mas marami ngayon yung magiging client mo or prospects mo. Also, sa dito sa leads, mas marami kang mako-connect and magkakaroon ka ng mga new network, new connections. Talk about them. People always want themselves to be the topic. Kumbaga kapag ito kailangan mo ma-master no yung pag-create or pag-generate ng leads. And one way niyan is palaging maging concern ka sa kung ano yung nakikita mo sa Facebook. Let's say na lang may bago kang friends, pwede kang mag-comment sa kanyang mga post, pwede kang mag-comment sa kanyang mga story, kamustahin mo siya, makipag-friends ka, 'di ba? And in that way, nakakapag-create ka ngayon ng new connections. Another thing na kailangan mong ma-master dito is yung tinatawag na curiosity. So magbi-build ka ng curiosity sa tao kung ano nga ba yung ginagawa mo. And later on, bibigyan natin ng diin paano ka makakapag-create ng curiosity sa mga tao, 'di ba? So sa Facebook marketing, kailangan may timing din yung pagpo-post natin. Kailangan alam mo kung kailan maraming mga tao na gumagamit ng Facebook, 'di ba? Let's say morning time, lunch time, evening time, kailangan pala or kailangan nagpo-post ka diyan every time na mataas yung traffic para yung post mo ma-engage ng ma-engage. Okay, next is yung contents. Ano ba yung nilalaman ng mga post mo? 'Di ba? Ano nga ba yung mga ginagawa mo? Yung Facebook kasi natin, it's like a diary. 'Di ba? Doon mo nilalagay yung mga ginagawa mo or yung mga kung ano man yung nangyayari sa life natin, 'di ba? So, importante na yung mga contents na nilalagay natin
can inspire others, 'di ba? O kaya naman is mag-encourage din sa mga tao na gawin yung I am worldwide. Okay? So, paano ba gagamitin ng tama yung Facebook natin? Number one, kailangan maging malinis siya. So, pag sinabing malinis, alisin natin yung mga or i-hide natin yung mga hindi magagandang pictures or post, 'di ba? I-update natin yung profile picture natin. Very important 'yan, tsaka yung cover photo natin. Kailangan professional siyang tignan. Update also your bios. Put any background which can add credibility. For example, professional ka, ilagay mo dun yung profession mo. Don't worry, napakaganda niya na credibility na pwede mong magamit as an I am distributor. 'Di ba? Na ikaw mismo, ganun na yung position mo pero ginagawa mo. Katulad ko, no? Third engineer ako sa barko. So nilagay ko doon, third engineer. Kasi it will add credibility. So do not put yung mga edi sa puso mo or Krusty Krab, etc. Yung mga ganyang mga um, backgrounds, i-delete mo na kasi kailangan maging professional ka. Update din yung mga featured photos natin, hide or delete yung mga outdated na, yung mga makalumang pictures natin. No negative post, importante yan na kailangan kasi pag nakita yung profile natin, yung Facebook natin, ay makapag-encourage pa na mas sundan or mas i-follow tayo. Lesson memes, jokes, and TikToks, hindi naman pinagbabawalan, pero limitahan lang natin. Next is add more professional, avoid negative persons in Facebook. So, ganyan yung tamang paggamit. Ayan, no, katulad ng sa akin, ito yung profile ko. So, nagpa-picture tayo ng profile picture na maganda para kapag nakita ng client, uy, totoo ba? Legit kaya yung opportunity na yan? So, pag nakita na ganyan ang picture natin, of course, 'di ba? Mapapasabi na lang talaga na, oo nga, no, legit nga yan. Okay? Kaya importante magkaroon ka niyan. Also, importante rin habang ginagamit mo ang Facebook is aware ka na meron tayong tinatawag na Facebook algorithm. So the more na nag-engage ka sa tao, the more din na nakikita yung kumbaga nagkakaroon kayo ng engagement, ngayon mas ipapakita ni Facebook yung mga post mo sa kanya. The more na mas active yung connections nyo, the more din na mas ipapakita ni Facebook yan. Kaya damihan mo yung engagement sa mga tao na gusto mo na makasama or gusto mo na maging part nito. Also, yung mga post natin, the more na mas maraming comments, the more din na mas nag appear siya sa mga kakilala natin. More likes, more comments, shares, etc. Mas tinataas siya ni Facebook dahil engaging siya. So, ways to market, meron tayong FB page. Okay, may other trainings pa dito, pero bigyan kita ng idea, no? May FB page tayo, FB group, FB stories, and personal account. Yan yung apat na ways. Ngayon, pwede kang mag-create ng FB page, pwede kang mag-create ng FB group. Yung stories, i-maximize mo din yan. Kasi mas marami kang story na pinapakita na encouraging or nakakapag-curious sa tao, the more din na makikita mo kung sino-sino yung mga tao na nagpa-follow sa'yo. At syempre, personal account. Yung mismong account natin, gamitin natin yung Facebook Live and make contents that are meaningful and entertaining at the same time. Para maging prospect magnet siya. Para yung mga tao, dahil nakita nila maganda yung mga pinopost mo, nakita nila maganda yung profile mo, then magfa-follow sila sa'yo and susubaybayan ka nila, 'di ba? And the moment na ready na silang magtanong, okay? The moment na gusto na nila kung ano yung nakikita mo and ready na sila, then of course, magme-message sila. Ngayon, paano naman may improve yung posting natin? Dito naman papasok yung tinatawag nating pie posting. So may meaning 'yan, letter P or later, no? Objective muna, okay? To have more warm market and FB friends na ma-curious sa ginagawa mo and to clean your wall. Mas malinis tignan kapag ka maayos yung postings natin. Okay? And dito rin, may apply mo yung tinatawag na power of edification. The more na mas magaling kang mag-describe, mag-build up ng pinopost mo,
the more siya na magbibigay ng curiosity at makakapag-engage sa mga clients natin. So, eto na, simulan na natin yung pie. Letter P is about products. Most of the time kasi, maraming mga members ang ginagawang tindahan ng Facebook wall. Yung dyan naglalagay ng, let's say, barley. Tapos, ilalagay niya kung magkano yung presyo. Tama? Tapos, ang pinakamasaklap pa niyan, pinopost niya yung pinakamababang quality, yung pixelated na, yung malabo na, tapos magka-copy-paste lang siya. Dahil nakita niya maganda yung post, kinaka-copy paste. So that is the common mistakes na ginagawa ng mga tao. Paano yun? Ano yung gagawin natin? Ano yung tamang way? Number one, dapat ikaw yung nakikita. Okay? Post your pictures while drinking or taking our products and create your own captions. Pinakamaganda yung authentic pa rin. Yung nagmula pa rin sa'yo. Okay? Guide mo lang yung nakikita mo na magagandang post, pero ikaw yung magde-describe, ikaw yung magpo-post. And the moment na makita ng mga tao na post mo yan, then tataas yung engagement and tataas yung curiosity nila sa'yo. Hindi lang sa product, kundi sa'yo mismo dahil ikaw yung nakikita nila. Also, kapag tuloy-tuloy mong tinake yung product, okay, or let's say meron kang sakit, meron kang testimony, yan ang pinaka maganda na pwede mong i-share sa mga tao. The moment na nakita nila yung resulta sa'yo, that's the time din na mas madali ka nang makakabenta sa mga tao dahil ikaw mismo ay gumagamit at produkto ng sarili mong produkto. Okay? That's letter P. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung I, which is yung income. Common mistake. Ulitin natin, copy-paste lang. Kung ano yung nakita sa mentor, kung ano yung nakitang post, kinokopya lang. Kaya naman, hindi siya engaging sa tao. Hindi nag-upload ng income kasi nahihiya. Pag first time or pag mahiya, pag bago pa lang, ang nangyayari, maliit pa lang ang income, tama? Kaya nahihiyang mag-post. And that is wrong. Kailangan, ganito po ang gawin natin. Income in product selling is also a proof na kumikita ka sa IAM. Hindi kailangan malaki agad. Yung 1 box mo, may mai-inspire dyan. 2 box, 3 box, 10 box, may mai-inspire dyan. Yung first na mapapajoin mo, may mai-inspire dyan. 'Di ba? Kailangan lang tuloy-tuloy mo siyang ginagawa. At ikaw yung nakikita dahil yung progress mo yung tinitignan nila. Okay? Kailangan mayroon palaging post ng benta ng barley, delivery ng barley, o kaya naman bagong member. Yan. 'Di ba yung mga deliveries natin, ang dami niyan sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang lugar. If you are just starting, ang gagawin mo pinakamaganda is pwede ka namang magpicture, 'di ba, sa mga tao na merong mga transactions. And gandahan mo yung post mo, gandahan mo yung captions mo, 'di ba, na hindi siya magmi-mislead ng ibang tao. Na for example, yan magpapadala ka tapos hindi sa'yo or kumbaga hindi ikaw mismo or hindi sa iyo mismo yung products, hindi sa under mo, you can also put that or pwede mo siyang gamitin na ayan tulad diyan 'no, international shipment. So, hindi mo kini-claim na sa'yo, pero that's part of your business din kasi. Lahat ng mga padala na yan, partners mo pa rin yan. Kaya hindi ka naman nagsisinungaling. 'Di ba? The more na marami kang post na ganyan, the more din na mas nakaka-curious sa mga tao. If you will post other persons income, mas maganda may selfie ka kasama nila. Yes, tama 'to. Yung mga tao na nagkaroon ng malaking resulta, pa-picture ka, 'di ba? Huwag kang mahiya na magpa-picture kasi darating ang time ikaw din magkakaroon ka rin ng ganyang income and ang mangyayari sa iyo niyan 'no, mas tataas yung credibility mo kasi pinapatunayan mo na totoo talaga na may mga kumikita ng malaki. Kaya importante nagpo-post ka kasama nung mga tao na nai-inspire ka or may mga malalaking income. Last na 'to, yung events. Common mistake, copy paste o kaya naman yung mga pino-post ay mga kalokohan,
or mga hindi related sa IAM. Paano naman yung tamang posting? Ang tamang posting is yung journey natin, lifestyle, travel, and results. Kung ano yung nangyayari ngayon sa'yo sa IAM, maganda i-post mo. Yung nakaka-inspire na nangyayari sa'yo, like your first upgrade ng gadget, your first car, travel, kung ano man yan, malaki or maliit, that's part of the process and nakaka-attract siya. Ulitin natin, depende kung paano mo siya i-build up. Depende kung papaano mo bibigyan ng value yung post mo. The moment na may value yung post mo, magkakaroon din ng engagement and maa-attract yung mga tao na gusto mong makasama. Do not forget to post your lifestyle to inspire more leaders and more persons. Post also your team events, mentorings, trainings, and bondings. Kasi ibig sabihin, may community tayo na sinasamahan. 'Di ba? May mga tao na katulong natin para maging successful tayo dito sa I Am Worldwide. Kaya mas madaling gawin ang I Am kapag ka meron kang mga kasama at yun din yung marirealize ng mga tao na nakakakita ng mga post mo. Okay? So, tandaan mo lang to ha. Small things matter as they are the ones that create every big thing. Lahat ng mga binigay natin na mga ideas, gamitin mo. I-maximize mo yung Facebook mo and every little things dyan, kailangan mong baguhin or kailangan mong i-adjust para magkaroon ka ng malaking resulta. Yun lang yung training natin. I hope natuto ka and may apply mo kung ano yung mga naituro natin dito about Facebook marketing and see you on our next video. God bless!